Unang Samuel, 17 kabanata. Ngayon pinisa ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumakat sila nagpipisan sa Soko na nauukol sa Juda at nagsihantong sa pagitan ng Soko at ng Aseka sa Pesdamin. At nagpipisan si Saul at ang mga lalaki ng Israel at nagsihantong sa libis ng Ela at nagsihanay sa pakikipagbakal laban sa mga Filisteo. At nagsitayo ang mga Filisteo sa isang dako sa bundok at tumayo ang Israel sa kabilang dako sa bundok at may isang libis sa pagitan nila. At lumabas ang isang bayani sa kampamento ng mga Filisteo na nagngangalang Goliath, taga Gath, na ang taas ay 6 na siko at 1 dangkal. At siya mayroong isang turbanting tanso sa kanyang ulo, at siya nasusuotan ng isang baluti sa katawan, at ang bigat ng baluti ay 5,000 siklong tanso. At siya mayroong kasuotang tanso sa kanyang mga hita, at isang sibat at tanso sa pagitan ng kanyang mga balikat. At ang puluhan ng kanyang sibat ay gaya ng panghabi ng mga habi, at ang dulo ng kanyang sibat ay may 600 siklong bakal ng bigat, at ang kanyang tagadala ng kalasag ay nauuna sa kanya. At siya tumayo at humihaw sa mga hukbo ng Israel at nagsabi sa kanila, "Bakit kayo lumabas na nagsihanay sa pakikipagbaka? Hindi ba ako'y Filisteo at kayo mga lingkod ni Saul? Pumili kayo ng isang lalaki sa inyo at pababain ninyo siya sa akin. Kung siya'y makalaban sa akin at mapatay ako, magiging alipin nga ninyo kami. Ngunit kung ako'y manaig laban sa kanya at mapatay ko siya, ay magiging alipin nga namin kayo at maglilingkod sa amin." At sinabi ng Filisteo, "Aking hinahamo ng mga hukbo ng Israel sa araw na ito. Bigyan ninyo ako ng isang lalaki upang maglaban kami." At nang marinig ni Saul at ng buong Israel ang mga salitang iyon ng Filisteo, sila'y nang lumaypay at natakot na mainam. Si David nga ay anak niyong Efrateo sa Bethlehem, Juda, na ang pangalay Isay, at may 8 anak. At ang lalaking niyon ay matanda na sa mga kaarawan ni Saul na totoong napakatanda sa gitna ng mga tao. At ang 3 pinakamatandang anak ni Isay ay napunong sumunod kay Saul sa pakikipagbaka. At ang mga pangalan ng kanyang 3 anak na naparoon sa pakikipagbaka ay si Eliab na panganay, at ang kasunod niya ay si Abinadab, at ang ikatlo ay si Sama. At si David ang bunso, at ang 3 pinakamatanda ay sumunod kay Saul. Ngunit si David ay nagpaparot parito mula kay Saul upang pasabsabin ang mga tupa ng kanyang ama sa Bethlehem. At lumalapit ang Filisteo sa umaga at hapon, at humarap na 40 araw. At sinabi ni Isay kay David na kanyang anak, "Dalhin mo ngayon sa iyong mga kapatid ang isang epa nitong trigo na sinangag, at itong 10 tinapay, at dalhin mong madali sa kampamento sa iyong mga kapatid. At dalhin mo ang 10 kesong ito sa kapitan ng kanilang libo, at tingnan mo kung anong kalagayan ng iyong mga kapatid, at kumuha ka ng pinakakatunayan." Si Saul nga at sila at ang lahat ng mga lalaki ng Israel ay nasa libis ng Ela na nakikipaglaban sa mga Filisteo. At si David ay bumangon maaga sa kinaumagahan at iniwan ng tupa na may isang taga-pag-alaga, at nagdala at yumaon, na gaya ng inutos sa kanya ni Isay. At siya naparoon sa kinaroroonan ng mga karo, habang ang hukbo na lumalabas sa pakikipaglaban ay sumisigaw ng pakikipagbaka. At ang Israel ng mga Filisteo ay nakahanay na sa pagbabaka, hukbo laban sa hukbo. At iniwan ni David ang kaniyang daladalahan sa kamay ng tagapag-ingat ng daladalahan, at tumakbo sa hukbo at naparoon at bumati sa kanyang mga kapatid. At sa kanyang pakikipag-usap sa kanila, narito dumating ang bayani, ang Filisteo na taga-Gath, na Goliath ang pangalan mula sa hanay ng mga Filisteo, at nagsalita ng ayon sa mga gayunding salita, at narinig ni David. At lahat ng mga lalaki sa Israel, pagkakita sa lalaking iyon, ay tumakas mula sa kanyang harapan at natakot na mainam.
At ang mga lalaki ng Israel ay nagsabi, "Nakita ba ninyo ang lalaking yan na sumasampa? Tunay na sumasampa siya upang manghamon sa Israel. At mangyayari na ang lalaking makapatay sa kanya ay payayamanin ng hari ng malaking kayamanan at ibibigay sa kanya ang kanyang anak na babae at palalain sa Israel ang sambahayan ng kanyang ama." At nagsalita si David sa mga lalaki na katayo sa siting niya na nagsasabi, "Ano ang gagawin sa lalaking makapatay sa Filisteyong ito at mag-alis sa Israel ng kadustaang ito? Sapagat sinong Filisteyong ito na hindi tuli na siya'y humahamon sa mga hukbo ng buhay na Diyos?" At sumagot sa kanya ang bayan ng ganitong paraan, na sinabi, "Ganito ang gagawin sa lalaki na makapatay sa kanya." At narinig ni Eliab na kanyang pinakamatandang kapatid nang siya magsalita sa mga lalaki. At ang galit ni Eliab ay nag-alab laban kay David. At kanyang sinabi, "Bakit ka lumusong dito? At kanino mo iniwan ang ilang tupang yahon sa ilang? Talasas ko ang iyong kahambugan at ang kalikutan ng iyong puso, sapagat ikaw ay lumusong upang iyong makita ang pagbabaka." At sinabi ni David, "Anong aking ginawa ngayon? Wala bang dahilan?" At tinrigdan niya siya na napatungo sa iba, at siya nagsalita ng gayon ding paraan. At sinagot siya uli ng bayan na gaya ng una. At nang marinig ang mga salita na sinilita ni David, ay sinaysay nila sa harap ni Saul at siya'y pinasundo niya. At sinabi ni David kay Saul, "Huwag mong lupaypay ang puso ng sinuman dahil sa kanya. Ang iyong lingkod ay yayaon at makikipaglaban sa Filisteyong ito." At sinabi ni Saul kay David, "Hindi ka makaparoroon laban sa Filisteyong ito upang makipaglaban sa kanya, sapagat ikaw ay isang bata, at siya isang lalaking mandidigma mula sa kanyang pagkabata." At sinabi ni David kay Saul, "Ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama, at pagka pumaro ng isang leon o isang oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay lumalabas akong hinahabol ko siya at aking sinasaktan at aking inililigtas sa kanyang bibig. At pagka dinadaluhong ako ay aking pinapangahan at aking sinasaktan at aking pinapatay. Pinapatay ng iyong lingkod ang leon at gayon din ang oso at ang Filisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinahamon ng mga hukbo ng Diyos na buhay." At sinabi ni David, "Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga pang-amot ng leon at siya na pangang-amot ng oso ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito." At sinabi ni Saul kay David, "Yumaon ka at ang Panginoon ay isa sa iyo." At sinandatangan ni Saul si David ng kanyang mga sandata at kanyang inilagay ang isang turbanting tanso sa kanyang ulo at kanyang sinutan siya ng isang baluti sa katawan. At ibinigkis ni David ang tabak niya sa kanyang sandata at kanyang tinikmang yumaon, sapagkat hindi pa niya natitikman. At sinabi ni David kay Saul, "Hindi ako makayayaon na dala ko ang mga ito, sapagkat hindi ko pa natitikman." At pawang hinubad ni David sa kanya. At tinignan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay, at pumili siya ng 5 makinis na bato mula sa batis, at isinilid sa supot na kanyang dala. Sumakotibagay sa kanyang supot pastor, at ang kanyang panghilagpos ay nasa kanyang kamay, at siya'y lumapit sa Filisteo. At nagpatuloy ang Filisteo at lumapit kay David, at ang lalaki na madala ng kalasag ay nangunguna sa kanya. At nang tumingin ng Filisteo at makita si David, ay kanyang niwala ng kabuluhan siya, sapagkat siya bata pa at mapulang pisngi at may magandang bigas. At sinabi ng Filisteo kay David, "Ako ba ay aso na ikaw ay paririto sa akin na may mga tungkod?" At nilait ng Filisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. At sinabi ng Filisteo kay David, "Halika, at aking ibibigay ang iyong laman sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa parang." Nang magkagayo, sinabi ni David sa Filisteo, "Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag.
Ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawalang Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay bibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at sasaktan kita at pupugutin ko ang ulo mo. At ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbuan mga Filisteo sa mga ibon sa himpapuwid sa araw na ito at sa mga mabangis na hayop sa lupa, upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. At upang maalaman ng buong kapisanan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabako ng sibat, sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon, at ibibigay niya kayo sa aming kamay. At nangyari nang bumangon ang Filisteo, at sumulong at lumapit upang salubungin si David, na si David ay nagbadali, at tumakbo sa dako ng kawal upang salubungin ang Filisteo. At isinuot ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot, at kumuha ng isang bato at inihilagpos, at tinamaan ng Filisteo sa kanyang noo, at ang bato ay bumuon sa kanyang noo at nabuwal na pasubsob sa lupa. Sa gayon nanaig si David sa Filisteo sa pamamagitan ng isang panghilagpos at ng isang bato, at sinaktan ng Filisteo at pinatay niya siya. Ngunit walang tabak sa kamay ni David. Nang magkagayoy tumakbo si David, at tinunghan ng Filisteo at kinuha ang kanyang tabak, at binunot sa kanyang kaluban at pinatay siya, at pinagpugot ng kanyang ulo. At ang makita ng mga Filisteo na ang kanilang bayani ipatay na, sila'y tumakas. At nagsibangon ang mga lalaki ng Israel at ng Juda at humiyaw at hinabol ang mga Filisteo hanggang sa Gath at sa mga pintuang bayan ng Ekron. At ang mga sugatan sa mga Filisteo ay nabuwal sa daang patungo sa Saraim hanggang sa Gath at sa Ekron. At nagsibalik ang mga anak ni Israel sa paghabol sa mga Filisteo at kanilang sinamsam ang kanilang kampamento. At kinuha ni David ang ulo ng Filisteo at dinala sa Jerusalem. Ngunit kanyang inilagay ang sandata niya sa kanyang tolda. At nang makita ni Saul si David na lumalabas laban sa Filisteo, kanyang sinabi kay Abner, na kapitan ng hukbo, Abner, kaninong anak ang batang ito? At sinabi ni Abner, buhay ang iyong kaluluwa o hari. Hindi ko masabi. At sinabi ng hari, usisain mo kung kaninong anak ang batang ito. At pagbalik ni David sa pagpatay sa Filisteo, kinuha siya ni Abner at dinala siya sa harap ni Saul na dala ang ulo ng Filisteo sa kanyang kamay. At sinabi ni Saul sa kanya, kaninong anak ka, binata? At sumagot si David, ako'y anak ng iyong lingkod na si Isay na Bethlehemita.